Well, kayo ba ay pinalaya ng Diyos? At alam ko tayong lahat ay may kalayaan na sa Diyos. Pakisabi nga ng mga pinalaya ng Diyos ay malaya na ako. Yan. Ba't parang di kayo malaya magsalita? Malaya. Walang conviction, no? Isa pa nga, malaya na ako. Yan. Dahil hindi ka lumaya, dahil magaling ka, pinalaya ka. Amen? Pinalaya. Sabi nga nung kanta natin, sabi niya, Jesus is our freedom. Amen? Dahil kay Kristo, kaya tayo pinalaya, unang-una sa kasalanan. Right? At ang kasalanan ay merong mga kakabit na, kamatayan. At kahirapan. At sakit. At kawalan ng pag-asa. So yung kasalanan na yon, dahil pinalaya tayo doon, ibig sabihin, lumaya na rin tayo doon sa mga kasama niya. Huwag niyong kakalimutan yon. Hindi lang kayo pinalaya sa kasalanan. Pinalaya kayo sa mga kasama nun. Lahat, right? Sickness, poverty, and yung uncertainty ng future, pinalaya na kayo doon. Kayo ay malaya na sa lahat ng bagay na pipigil sa inyo para gumawa ng kalooban ng Diyos. Right? Di ba pag wala kang bigas, pumipigil yun sa iyo sa paggawa ng 'di ba? Naalala ko kami nila tatay. Noon kailangan nila magtrabaho dahil ang ministry ay hindi pa masyadong nakakapag-provide sa mga pastor. Right? So ay kailangan natin magtrabaho kaya napunta kami sa Taguig. So pumigil 'yon sa ginagawa namin dito sa church. Kaya makita nyo, 'di ba? Palaging nawawala kami. Si tatay, pumapalit si Pastor Ariel, si Pastora Ani, tapos si Pastora Josie. Yan. Pero ngayon hindi na kami nawawala. Bakit? Kasi naiintindihan na namin, right? Na pinalaya na kami sa kakulangan na napipigil sa atin sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Right? So, kaya isa sa mga dapat natin maintindihan, pinalaya na kayo doon. Dapat niyong ipaglaban na, Lord, salamat, ikaw ang aking kasapatan. Ikaw ang aking provision. Right? Nang sa ganun, malaya kang gawin yung kalooban ng Diyos kasi gagamitin ng kaaway yung circumstansya para isipin mo na, wala, kailangan kong gawin to eh. Saka na yung Bible study, saka na yung life group, saka na yung church. Kailangan kong magtrabaho, kailangan kong kumayod para kumain. So, yun yung number 1 na tagapigil. Kaya ka nakabilanggo doon sa kakulangan para hindi mo magawa yung kalooban ng Diyos. Pero ang good news, pinalaya ka na doon. Right? Ikaw ay merong provision sa Diyos kapag ikaw ay nasa Kanya, ikaw ay nakipag-isa sa Kanya, yun lang yung requirements. Sabi nga nung isang kanta, all it takes is nothing. Diba? Wala kang kailangan gawin, ang kailangan mo lang gawin, walang kailangan gawin pero merong gagawin. Parang nakakalito yun. Diba? Wala ka na masyadong marami pang gagawin. Ano lang yun? Makipag-isa ka kay Kristo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang sabi doon, huwag mong kakalimutan yung mga benepisyo nun. Ano na yun? Pinalaya. Sabi, basahin nga natin, Psalm 103, maganda yun eh. Diyan tayo take off. At tatanggalin natin yung mga cobwebs ninyo sa inyong mga isipan. Alam niyo yung cobwebs? Sapot. Psalm 103. Nasaan na yung ating yan. Sa New King James Version. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Ba't wala doon? Next. Sunod-sunod yan. 2, 3, verse 2. Verse 2.
Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ano daw yon? Verse 3. Who forgives all your iniquities, your sins, right? Pinatawad ka na. Pangalawa, who heals all your diseases. Pinagaling, pag sinabing all, mayroon bang iniwan? Ay, hindi, binigay sa akin to ni Lord tong sakit na to. Sabi nga, pinagaling ka na. Tapos sasabihin mo, binigyan ka ng Lord ng sakit. Ang sabi, nagbabago ba ng isip si Lord? Bago-bago ba siya ng isip? Hindi, sabi niya, I am not a man that I should change my mind. Right? So, hindi siya nagsabi sa James 1:17, wala siya doon sa shadow ng pabago-bago. Right? Every good and perfect gift comes from Him. Kaya sabi niya dito, who heals all your diseases, who forgives all your iniquities. All. Diba? Ang salitang all, kahit ano pang lingwahe yan, Inchik man yan, Greek man yan, Hebrew man yan, diba? English yan, Filipino man yan, iisa lang, Tagalog, iisa lang ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin yan ay lahat. All. Right? Kaya wala ka nang dapat pang tanggapin na kasalanan. Hindi na sa iyo yan. Lord, salamat. Hindi mo inaalala yung mga kasalanan ko. Pinatawad mo na ako doon. Right? Pag gano'n na yung mindset, yung future mo, mas magagawa mo ng tama yung mga pagkakamaling nagawa mo sa past. Pero pag palagi kang nakatutok doon sa mali mo, sigurado i-repeat mo yun. Uulitin mo yun sa future. Right? Kaya, ang palaging sinasabi namin dahil minsan nagko-coach din kami. Diba? Pag nagkamali isang player, kalimutan mo na yun. Sige, depensa ka na. Bakit? Kasi pag palagi ka, naalala niyo yung daga? Ito yung kwento. Who moved my cheese? Sa libro yun. Di ba? May daga. Nakakita siya ng isang bloke ng cheese. Right? Isang bloke ng cheese. Dahil, wow, ang dami nitong cheese na to. Pwede na ako hindi umikot-ikot. Dito na lang ako, kakain na lang ako. Di araw-araw kinakain niya yung cheese. Hanggang sa dumaan yung maraming araw, naubos niya na yung cheese. Isang umaga, pagising niya, nasa na yung cheese? Sabi nung daga, sinong who moved my cheese? Kaya yun yung title ng book. Sinong gumalaw ng cheese? Hindi niya alam, kinain niya na araw-araw. At ang nangyari, hindi na siya naka-move on doon. Imbis na lumabas siya ulit at maghanap ng panibagong cheese, hinanap niya na ng hinanap, nandito lang yun kahapon, malaki yun. Tapos palagi niyang inaalala yung nakaraan. Hanggang sa nagutom siya at namatay. Ganun yun. Pag inaalala mo yung lumang ikaw, palagi. Tapos yung lumang pains, yung lumang hatred, yung lumang pagkabigo, hindi ka makaka-move on. Hindi ka makakaranas ng tagumpay dahil palagi kang nakatayo doon sa kabiguan. Kaya ang sabi ng Biblia, pinalaya ka na doon. Nang sa ganon, malaya ka ng gawin. Alam niya, you are free from your past and you are free to move forward. Amen? To do the will of God. Amen? Right? Tignan muna ako. Who forgives all. Ulitin ko to. Inuulit-ulit ko kasi ang repetition ay napakahalaga. Naalala niyo ba yung boses ng mga nanay ninyo ngayon? Dahil paulit-ulit siya sa inyo. So sabi doon, all your iniquities, who forgives all your iniquities. Sa Tagalog, pinatawad na ang lahat ng iyong kasalanan. Diba? Sinong tatanggi dyan? Diba? Meron mga tao nagpapakahirap, Lord, patawarin mo ko. Diba? Talagang magpepenitensya pa para lang patawarin. Hindi nila alam, meron na naghihirap para sa kanila. Yun ay si Kristo.
Right? Siya ay namatay sa krus nang sa ganon, yung kasalanan mo at kasalanan ko ay mapatawad kapag naniwala ka sa kanyang ginawa doon sa krus. Amen? Ang sabi diyan, who forgives all your iniquities. Right? Pag sinabing all yan. Past, present, and future. Right? Kaya nga hindi niya na inaalala yon. At pag ganun yung mindset mo, di ba, palagi ko ito sinasabi, ang mindset mo ay kapatawaran ni Kristo, yung dugo niya na naglilinis sa'yo, yung mga pagkakamali mo nung nakaraan, hindi mo na iuulitin sa future. Right? Mas malalakaran mo yung kalooban ng Diyos in the future dahil ikaw, ang iyong pagtingin ay hindi nakababad sa nakaraan, kundi nakababad sa ginawa ni Kristo para sa iyo. Ang sabi, pinatawad ka na sa lahat ng iyong kasalanan. Amen? At pinagaling ka na sa lahat ng iyong karamdaman. So kaya pag sinabing you are healed, hindi ibig sabihin hindi ka nakakaranas ng sakit. Ang ibig sabihin, kung anong nararanasan mo, sabi ng Biblia, 2,000 plus years ago, pinagaling ka na. Right? So, ibig sabihin, ang tatayuan mo ay kagalingan, hindi yung sakit. Diba? Sa kasamaang palad, maraming tao na niyayakap yung sakit. Tinatanggap ko itong binigay ni Lord. Hindi yan binigay ni Lord. Bakit? Dahil ang binigay ni Lord ay kagalingan. Paulit-ulit yan sinabi sa New Covenant at nandun ka sa New Covenant. Wala ka sa Old Covenant. Huwag mo nang i-quote si Job. Nang sabi niya sa kirot. Ano nga yung tama? Sa sakit at kirot. Para, ano yun? Para ikaw ay ituwid. Right? Hindi na yun ang pamamaraan ng Diyos. Para ikaw ay ituwid. 2 Corinthians 5:21, right? For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Christ. Amen? So para maituwid ka ng Diyos, kailangan mong makipag-isa kay Kristo. Wala si Kristo, walang katuwiran. Ganun lang kasimple, right? Wala si Kristo, walang katuwiran. Hindi mo pwedeng ituwid ang sarili mo sa iyong sariling efforts, sa sarili mong paggawa ng mabuting mga bagay. Dahil ang sabi ng Biblia, pag wala ka kay Kristo, ikaw ay palaging kulang dun sa glory ng Diyos. Hindi ka sasapat. Kaya yung batas, sabi ng batas, di ba yung pinag-aaralan natin, di ba? Batas ni Moses ay walang kakayanan na gawing matuwid ang isang tao. Ang kaya lang gawin ng batas ni Moses ay i-identify na ang tao ay kailangan ng tagapagligtas. At sino yun? Si Kristo. Kaya lahat tayo ay titingin kay Kristo dahil siya lang ang merong kakayanan na patawarin ang iyong kasalanan at ituwid ka sa iyong mga ginagawa. Amen? Ginawa kang katwiran ng Diyos dahil kay Kristo Jesus at hindi yung sakit. At dahil ang sabi ngayon, dahil sa mga latay ni Kristo, ikaw ay pinagaling na, ikaw ay na kay Kristo. Tama? Nung ikaw ay na kay Kristo, kailangan mo ng paniwalaan, tayuan, ang kagalingan na meron ka kay Kristo. Tuwing magkakaroon ka ng karamdaman, palagi mong tatayuan, Lord, salamat sa iyong mga latay. Ako ay pinagaling na. Amen? Kung kayo ay nagkasakit ng bagyo, Lord, salamat sa iyong mga latay. Ako ay pinagaling na. Amen? Palagi nating tinatayuan yung realidad natin sa Kanya, yung kalayaan, doon sa kasakit na binigay sa atin ng Diyos at kalayaan para maranasan natin yung kagalingan na binigay niya. Verse 4. Who redeems your life from destruction. Nang ganda, di ba? Ang ganda ng verse na paborito. Isa sa mga paborito ko itong verse eh. Dahil ito ay ang new covenant reality, new creation reality ito na nagsasabi na hindi na ako pwedeng mawasak. Hindi na ako pwedeng ano ibig sabihin ng distraction? Diba? Hindi ka na pwedeng wasakin ng kaaway. Right? Bakit? Sabi doon, niredeem ka na. Tinubos ka na doon kasi yan ay bunga ng kasalanan. At kapag wala ka kay Kristo, sigurado, lahat ng distraction ay pwede mong maranasan. Pero dahil na kay Kristo ka na,
kailangan mo tong sabihin. Diba? I-confirm mo to ng iyong mga labi, Lord, salamat. Ako ay tinubos mo na sa anumang pagkawasak. Right? Sa anumang pag nagbumotor kayo, di ba? Lord, salamat, ako ay diredeem mo na sa anumang aksidente. Yun yung confession. Di ba? Pag pumasok sa isip nyo, naku, baka ma-aksidente tayo. Hindi, Lord, sabi mo, Psalm 103, I will not forget your benefit because you redeem me from all destruction. You redeem my life. You redeem my life from destruction. Amen? Yan yung mga confession nyo. Yan yung mga sinasabi ninyo sa inyong buhay, sa inyong mga sarili. Bakit? Sabi nga ni Miles Monroe, hindi ka pwedeng mag-pray ng kaligtasan, pero maghapon naman ang sinasabi mo ay kapahamakan. Di ba minsan gano'n tayo, Lord, salamat sa pag-iingat. Tapos pagkatapos mag-pray, naku, baka ganito. Naku, baka ganyan. Naku, baka ganito. Di ba? Ninanalify mo yung prayer mo through your words. That's why, kailangan mo maintindihan yung salita ng Diyos. Nang sa ganon, makonfirm mo yung panalangin sa Lord, salamat. All day, kino-confess mo yung words niya na Lord, salamat, ako ay tinubos mo sa anumang kasamaan. Amen? Yun yung ating kalayaan. Yun yung kalayaan na meron ka. Kaya babantayan ninyo yung mga bibig dahil kung ano yung sinasabi nyo, yun yung tumatanim sa inyong isipan at tumatanim yun sa iyong puso. At yun yung mangyayari. Yun yung gagawin ninyo. Right? So, sabi doon, whatever a man thinks in his heart, so is he. Amen? Sabi doon, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Amen? At isa yan sa pinaka-importante. Huwag niyong kakalimutan, right? Ang Diyos ay mahal kayo. At sabi doon, tender mercies, di ba? Tender mercy. Gusto ko yung tender mercy, di ba? Minsan kasi naaawa ka pero galit ka eh. Kung hindi lang ako naawa sa'yo. Hindi tender mercy yun. Anger mercy. Di ba sabi ng Biblia, tender mercy, right? Kapag ikaw ay nagkamali, hindi ka binubulyawan ng Diyos. Papakita niya yung kabutihan niya hanggang sa magbago ka. The goodness of God will lead you to repentance, sabi sa Romans 2 verse 4. Amen? And then verse 5, maganda tong verse na to, kaya tatandaan niyo to. Who satisfies your mouth with good things. Amen? So yung isa sa mga benepisyo na na kay Kristo ay sa Tagalog, ipaparanas sa iyo ng Diyos yung mga mabubuting bagay. Ulitin ko, ipaparanas sa inyo ng Diyos yung mga mabubuting bagay. Who satisfies your mouth. Yun ay isang metaphor na nagsasabi na kapag na kay Kristo ka, you will be satisfied. Amen? Hindi ka yung parang hindi ka fulfilled sa buhay. Kapag na kay Kristo ka, you will be satisfied. Amen? With good things. Sabi doon, good things. Anong reason? So that your youth is renewed like the eagle. So hindi to future baka sabihin nyo ay sa langit. God will satisfy me with good things. Hindi. Sa langit, hindi mo na kailangan kasi wala nang tumatanda doon. Hindi mo na kailangan ng youth doon. Ng strength of your youth. Sa langit, hindi ka natatanda. Walang sakit doon, walang pagkatanda, walang gravity doon. Hindi baba natin yung mukha mo pababa. Diba? Hindi ka nababalik sa alabo kasi wala na yung katawan mong panglupa. Right? Sa langit, meron ka ng glorified body. Incorruptible na yung iyong katawan doon. Kaya hindi mo to i-apply sa langit. Dito mo to ina-apply. Dito sa lupa. Right? Bakit? He will satisfy you with good things. Kasi dito sa mundo, maraming bad things. Right? At minsan, pinipili natin yung bad things. Kesa dun sa good things na meron tayo kay Kristo. Paano natin pinipili yung mga bad things kapag palagi natin binabalikan yung lumang tayo? Palagi nating sinasabi na, ganito talaga ako eh. Ay, ganito lang ang buhay namin eh. Ay, mahirap lang kami.
Di ba? Palagi mong sinasabi yung mga bagay na hindi na pinagkaalis sa iyo ng Diyos. Right? Sabi ng Biblia, God will satisfy you with good things. At dito 'yon. Right? And anong reason? So that your youth is renewed. Bakit kailangan mo ng lakas ng youth mo? Dahil kailangan mong magawa yung kalooban ng Diyos. Right? Hindi kayang magamit ng Diyos yung taong palaging nanghihina. Nanghihina ako, Lord. Ayoko dumalaw sa kapatid ko. Ayoko pumunta sa live group. Diba? Kaya yun ang reason bakit ka sinasatisfy with good things para, diba pag mabubuting bagay yung nararanasan mo, palagi kang excited na gawin yung kalooban ng Diyos. Diba? Pero pag wala doon, diba? Ang Diyos ay hindi siya, naiintindihan ka niya eh. Hindi kanya, sige, maghirap ka at gawin mo yung kalooban ko. Hindi ganun ng Diyos. Sabi niya, He satisfy your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagle. Bakit kailangan mo yun? Para magawa mo yung kalooban niya na parang ikaw ay nagsusoar high above the storm. Right? Your youth like the eagle. Right? So ang Diyos alam niya na mas madali mong magawa ang kalooban niya kapag ikaw ay nasa-satisfy with good things. Ito, naranasan nyo na to. Pag sunod-sunod yung pagsubok sa buhay nyo, di ba? Sunod-sunod yung pagsubok sa buhay nyo, anong una nyong ginagawa? Ayoko na magsimba. Ayoko na magsimba. Dahil kong problema. Di ba? Yun ang unang, sinong hindi ganon? Di ba? Di ba? So, kapag maraming problema, lumalayo ka sa Kanya. Kaya alam ng Diyos, kaya Kanya isa-satisfy with good things. Bakit? Kasi with good things comes energy to follow God's plan. Amen? To do His will. So, yun yung gusto ng Diyos. Meron pa ba? Verse 6? Hindi, hanggang doon na lang tayo. Sa verse 4. 5, sorry. So, yun yung mga benepisyo na dapat mong maalala. Right? Dahil kalayaan yun eh. Yung binasa natin, isa yun sa mga kalayaan. Malaya tayo para maranasan yun. Right? At malaya tayo para umalis na dun sa sakit, sa kasalanan. Right? Hindi mo nagagawin yun. Sabi ni Apostol Pablo sa sahin natin sa Romans 6. Verse 7. TPT. Obviously, sabi niyan, a dead person is incapable of sinning. Tama? Pagpatay na, hindi na kayang, incapable, ang sabi doon, incapable. Hindi na kayang magkasala. Tama? Tama? Ang sabi ng Galatians 2:20, you are dead to sin. So wala ka ng kakayanan ng magkasala. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ngayong na kay Kristo ka na, wala ka ng kakayanan na magkasala. Pastor, ba't nagkakasala pa rin ako? Ang tigas ng ulo mo kasi iniisip mo pa rin yun eh. Di ba ganun? Ba't nagkakasala pa? Ang tigas kasi ng ulo mo kasi palagi mong iniisip na magkakasala. Kung ang iniisip mo, Lord, dahil patay na ako, hindi ko na kaya magkasala. Kung yan ang nasa isip mo, sigurado hindi ka magkakasala. Pero pag pinilit mo pa rin, ba't nagkakasala pa rin ako? Ba't nagkakasala pa rin ako? Ba't nagkakasala pa rin ako? Ayun nga, kaya ka nagkakasala, yun nasa isip mo. Yun ang realidad ng katawan ko. Yun nga ang realidad ng katawan mo. Saan ka ba pinapapunta? Sa realidad ng Espiritu. Ano yun? Napatay ka na sa kasalanan at hindi mo na kayang gumawa ng kasalanan. Amen? Kapag dun ka nag-dwell, yun yung mangyayari sa'yo. Di ba? Kaya minsan pag
Kung hindi lang kami mapagpigil mga pastor, sir, batukan ng mga gustong, pastor, ba't ako palagi nagkakasakit? Palagi ako nagkakasakit. Yun ang dahilan kung bakit ka nagkakasakit. Kasi kinukonsider mo yung sakit na sayo. Ang sabi ng Biblia, ang sayo ay kagalingan. Ang sayo ay kagalingan. Kaya tuwing sasabihin ng isip mo, ikaw ay may sakit, hindi, ako ay pinagaling na. Kailangan mong tayuan yung realidad mo kay Kristo. Pag palagi mong pinupush, lalong-lalo na sa amin, yung realidad sa lupa, sa laman, yun yung mangyayari sa'yo. Pastor, sinasabi ko lang yung nararanasan ko sa katawan ko. Oo nga, yun nga yung nararanasan mo sa katawan mo. Pero ang sabi ng Biblia, sabihin mo kung anong gusto mong maranasan sa katawan mo, hindi yung nararanasan mo sa katawan mo. Kapag may sakit ka, wag mo sabihin, may cancer ako. Ano bang gusto mong mangyari sa katawan mo? Kagalingan, Lord. Di pumunta ka sa kabilang yung posisyon na, Lord, sa iyong mga latay ako ay pinagaling na. Dahil ang Espiritu na nagbuhay kay Kristo na nakatira sa akin ay merong kakayanan na buhayin ang aking katawang lupa. Kaya mga kapatid, wag mo i-push. Yan sabi ko sa inyo, wag niyong i-push yung nakikita ninyo sa physical ninyo. Pastor, wala nga pera eh. Ano bang, yan ang totoo, walang pera. Totoo nga yan. Totoo yan sa physical. Right? In this world, you will have tribulation. You will have lack. You will feel sick. Right? You will be betrayed. You will be rejected. Yan yung realidad ng physical, pero ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay tagalangit, isipin mo yung mga bagay na panglangit. Whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are good report, think about those things. Ano ang good report sa may sakit? Pinagaling ka na. Ano ang good report sa nagkukulang? Meron kang abundance kay Kristo, right? Ano ang good report sa mga walang pag-asa? Meron kang pag-asa kay Kristo. Kaya wag mo i-push, kapatid. Ipupush ka namin. Di ba hindi naman mahirap intindihin? Right? Yes, kapatid, alam namin ang sitwasyon nyo, alam ng Diyos ang sitwasyon nyo sa physical. Alam niya. Pero gumawa siya ng disenyo kung paano mo mararanasan yung buhay na masagana at buhay na ganap at kasiyasiya. Gumawa siya ng disenyo. Ano yun? Ginagamit niya ang iyong kalayaan. Kalayaang magsalita at kalayaang tumayo sa kaniyang mga pangako. Kaya sa susunod na haharapin ninyo ang realidad ng mundo, huwag nyo i-push. Pastor, sama nga ng loob niya sa akin eh. Galing, ang buti ng Diyos, no? Tinuturuan niya tayo ng practical ways kung paano natin may experience yung buhay na meron tayo sa Kanya. Sabi diyan, obviously, a dead person is incapable of sinning. But atras tayo sa 6. Verse 6. Sabi diyan, could it be any clearer that our former identity is now and forever deprived of its power? Amen? Bakit nagkakaroon pa ng kapangyarihan yung former identity natin? Yung lack, yung sickness,
yung uncertainty, yung lahat ng former identity natin. Bakit nagkakaroon pa ng kapangyarihan? Alam niyo kung bakit? Ginagamit niya kasi yung kalayaan mo. Kaya sabi ng Biblia, huwag mong gamitin yung kalayaan mo para sa laman. Bakit? Kasi pag ginamit mo yung kalayaan mo sa laman, binibigyan mo siya ng authority na manatili. Pag pinupush mo, hindi nga pastor, kulang nga kami. Mahirap nga yung amin. Wala nga kaming trabaho. Ayan, pinupush mo yan. Nakakatawa, no? Kasi minsan ganun tayo Pinupush mo Pinupush mo, binibigay mo yung kalayaan mo dun sa iyong lumang sitwasyon. Instead, na gamitin mo yung kalayaan mo, na alamin kung anong meron ka kay Kristo, ano yung binigay niya sa'yo, ano yung katayuan mo sa Kanya, at yun yung sabihin mo sa buhay mo. Amen. Yes, Lord, ikaw ang aking provision. Yes, Lord, ikaw, sabi doon, pinatawad mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Yes, Lord, pinagaling mo ako sa lahat ng mga sakit ko. Yes, Lord, you will satisfy my mouth with good things. Yes, Lord, you redeem my life from destruction. Yun yung ikaw kay Kristo. At yun yung gusto ng Diyos na mangyari sa'yo. Pero kailangan ng kalayaan mo na mag-agree doon. Kaya nga sabi niya, it is for freedom that Christ has set you free. You have to understand the freedom that you have in Christ is in His Word, in His promises. Yung mga binasa natin, at tuwing babalik ka doon sa old ways of thinking, your old self, ginagamit mo yung iyong authority para bigyan ng authority yung lumang sitwasyon para manatili sa iyong buhay. Kaya kahit anong gawin mo, Pastor, bakit hindi nagbabago yung sitwasyon ko? Kasi hindi nagbabago ang iyong isipan na i-push yung bagong ikaw kay Kristo. Amen? For we were co-crucified with Him to dismantle the stronghold of sin within us, so that we would not continue to live one moment longer submitted to sin's power. Right? Submitted. Paano ba mag-submit dun sa kapangyarihan ng kasalanan? Pag palagi mong inaagrihan na yes, ang pastor, may sakit ako Pastor, mahirap yung buhay namin Pastor, walang pag-asa yung buhay namin. Pastor, walang nag-a-abroad sa amin. Kaya hindi namin kayang umahon sa buhay. Nagsasubmit ka doon. Yun yung lakas ng kasalanan. Instead na tuklasin natin kung anong meron tayo kay Kristo, nagdudwell tayo doon sa ating sitwasyon at nagsasubmit tayo. The moment you submit, sabi doon, yun yung nagiging master mo. Kapag nag-submit ka doon sa lumang ikaw, sa lumang sitwasyon, nagiging master mo yun. At kapag master mo yun, nandun ka na lang. Slave ka na uli doon. Right? Pero kapag naunawaan mo kung sino ka kay Kristo, sinasabi ka, sa gaya ng Psalm 103, palagi mong dinideklar sa iyong buhay na, Lord, salamat. Pinatawad mo ako, pinagaling mo na ako. Diba? Hindi naman yan galing sa iyo lang Sa Kanya galing yan, right? Sa salita niya. Right? Sabi ng Lord, I'm watching my word to perform it. Inaabangan niya yung salita niya kasi ang gagawin niya lang yung pangako niya. Pag hindi niya pangako, hindi niya gagawin. Amen? Pag nag-submit ka dun sa, yes Lord, di ba? Kahit ikaw ay kulang, yes Lord, salamat, you will satisfy my mouth with good things. Kahit nagkukulang ka. Di ba? Kahit nakakaramdam ka ng sakit sa katawan, yes Lord, salamat, you healed my body. I am healed by your stripes. Doon ka nagsasubmit. At kung saan ka mag-submit, ang sabi ng Biblia, yun yung nagiging master mo. At gusto kong maging master yung kalayaan na meron ako kay Kristo. Kayo ba? Kayo ba? Anong gusto niyong master? Yung lumang kayo o yung bagong buhay na meron ka kay Kristo? Right? Kaya babantayan ninyo kung saan kayo magsasubmit. Hindi niyo basta-basta ginagamit yung kapangyarihan ng inyong bibig para sabihin
kung ano yung sitwasyon ninyo. Amen? Ang sasabihin nyo, ano yung gusto mong makita sa iyong buhay. Ang bibig natin ay hindi kinreate para mag-confirm kung anong sitwasyon natin. Ang bibig natin ay kinreate para mag-create kung anong dapat nating makita sa buhay natin. Amen. Nung naglikha ang Diyos sa Genesis 1, nung nakita niya na merong chaos at merong darkness, anong sabi niya? Ang gulo naman dito, ba't ang dilim dito? Yun ba sinabi ng Diyos? Hindi, anong sabi ng Diyos? Yung gusto niyang makita, sabi niya, let there be light. Yung created word, creative word ay binigay sa iyo at sa akin. Kaya kung anong gusto mong makita sa buhay mo, kailangan mong malaman sa salita niya at bigkasin mo sa iyong mga blabi. Pag meron kang nararamdaman, anong gusto mong makita? Kagalingan, anong sasabihin mo? Lord, salamat sa iyong mga latay, ako ay pinagaling na. Sabi mo sa Psalm 103, you heal all my diseases. Yun yung gusto mong makita eh. Hindi mo sasabihin, may sakit ako. Hindi mo rin sasabihin, wala akong sakit. Denial ang tawag doon. Ama, ang sasabihin mo, Lord, sa iyong mga latay, ako ay pinagaling na. Kaya nagagamit ng kaaway yung ating kapangyarihan, yung kalayaan natin na mag-declare, magsalita, doon sa lumang tayo. Kasi imbis na mag-create tayo through our words, ang ginagawa natin, ina-affirm lang natin yung sitwasyon natin. Mahirap ako, pastor eh. Hirap na ako sa buhay, pastor. Hirap na ako sa buhay, pastor. Anong ginagawa mo? Ina-affirm, kinu-confirm mo na yun dapat ang maranasan mo. Pero anong gusto mong maranasan? Right? Lumaya. Doon sa mahirap na sitwasyon. Amen? Ano sasabihin mo? Lord, salamat. You satisfy my mouth with good things. Panginoon, maraming salamat that you came to give me life and have it abundantly. Lord, salamat you are able to make all grace abound toward me. That you having all sufficiency in all things. That me having all sufficiency in all things. Sa Tagalog, nang sa ganun ako ay magkaroon ng kasapatan sa lahat ng iyong pinapagawa sa akin. At merong kasaganaan sa lahat ng mabubuting gawa. Yan yung creation. Ginagamit mo yung bibig. Hindi mo ina-affirm, kinu-confirm yung masamang sitwasyon na meron ka. Gusto mong, di ba, pinakita sa atin ng Diyos sa Genesis 1, nung merong darkness, ang sabi niya, let there be light. Di ba, nung gusto niyang ihiwalay yung langit at lupa, sinabi niya. So yun yung kalayaan na meron tayo sa Kanya. At dapat maintindihan natin yun dahil doon tayo pinalaya. Malaya tayong sabihin, ideklara, tayuan, yung kalayaan na meron tayo kay Kristo. Amen? At pwede rin yan sa mga anak nyo. Kung anong gusto nyo makita sa anak nyo, yun yung sabihin nyo. Amen? Kung anong gusto nyo makita sa mga apo nyo, yun ang sabihin nyo. Diba? Huwag niyo sasabihin, kulit mo naman. Yun yung matatatak sa kanya, ay makulit pala ako. Diba? Buti pa yung daga, sinasabihan yung mabait. Yung anak niyo, sinasabihan yung makulit. Diba? Parang mas takot kayo sa daga kaysa sa Diyos.
Romans 6. Nasa 6 na tayo, no? Talon tayo sa 13. Verse 13. O sa 12 muna, para makita natin. Malapit na po tayo magtapos. Hopefully. Sin is a dethroned monarch. Anong Tagalog doon? Wala na daw sa trono yung kasalanan. Right? Tama? Inalis na sa trono. Pero wag nyo nang pabalikin. Minsan pinapabalik natin yung sin. Diba? Wala na siyang lakas sa atin. Hindi na natin siya kailangan. So you must no longer give it, so you must no longer give it an opportunity to rule over your life. Yun yung kalayaan na meron ka, right? Meron ka ng say na hindi, pinagaling na ako ng Diyos. Right? Pag sinabi mong may sakit ka, nagsasubmit ka dun sa kasalanan. Kasi bunga ng kasalanan yan yung sakit. Diba? Pag naghihirap ka sa iyong mga kinakain, para kumain, kailangan mo maghirap, bunga ng kasalanan yun. Naalala nyo? Si Adan, diba? Nung wala pa siyang kasalanan, sabi ng Diyos, ginawan kita ng pagkain. Diba? Para praise. Diba? Nagtanim ako para sa iyo. Yun ang sabi ng Diyos. Hindi siya pinagtanim. Sabi niya, nagtanim ako. I have planted every fruit-bearing tree. And it's for your food. Sabi ng Diyos kay kay Adan. Kita nyo? Hindi siya nagpagod para lang kumain. Pero the moment na nagkasala sila, anong pronouncement ng Diyos kay Adan? Sabi niya, Adam, because you heed the voice of your wife, instead of me, I will curse the ground. Hindi siya ang sinumpa, kundi yung ground. Sabi niya, with toil and labor, you will eat its fruit. So doon pumasok yung hard work. Just to eat. Nung wala pang kasalanan, ang iniisip mo lang, gagawin mo yung dominion and authority na meron ka na binigay sa ng Diyos. Ngayong nagkasala si Adan, nakalimutan niya na yun. Doon na siya na-focus. Ay, kailangan kong magbungkal ng lupa. Pag hindi ako nagbungkal ng lupa, ay hindi ako kakain. Sabi ng Batanggenyo. Right? Ano yun? Bungay ng kasalanan Kaya sabi na sa Psalm 103, He will satisfy your mouth with good things. He will. He will. God is able to make all grace abound. Right? Sabi niya, He will supply all your need. Lahat na siya ngayon. Bakit? Dahil ni-restore ni Christ yung posisyon ni Adan nung nawala. Nung nakipag-isa tayo kay Kristo, tayo ay ni-restore. Ngayon, nagtatrabaho ka na hindi dahil para kumain. Nagtatrabaho ka na dahil gusto mong magawa ang kalooban ng Diyos. Amen? Lord, naalala si Paul? Di ba, pupunta siya sa isang lugar, para saan? Para ipahayag yung gospel, yung salita ng Diyos. At tapos anong gagawin niya? Magtatrabaho siya. Hindi siya magtatrabaho para kumain. Nagtatrabaho siya para matulungan yung salita ng Diyos na hindi maging sagabal yung kanyang sitwasyon para sa mga taong nakikinig. Amen? So, balik tayo doon kay Adan. Nung nagkasala siya, kailangan niya na magbungkal at meron na ngayong mga tinik at damo. Dati wala. Sabi ng Diyos, thorns and thistles, it will grow. So, meron pang panibagong kalaban. So, kaya nung nagkasala, kailangan mo nang mag-hard work para kumain. Yun yung naging ending ng tao. Pero, nung dumating si Kristo, ang sabi niya, He will supply all your need. Seek first the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added. Di ba? Parang binalik ng Diyos yung garden days ni Adan. Right? Yun yung sitwasyon mo ngayon. Dapat maintindihan mo yun. Di ba? Hindi ka lang nagpapagal para kumain. Pastor, yun nga Kailangan ko magtrabaho para kumain kami. Ano tawag yun doon?
pinupush nyo. Sige, i-push nyo pa. I-push nyo pa nang hindi nyo maranasan yung added at yung supply ng Diyos na available para sa inyo. Minsan hindi natin alam, matigas yung ulo natin. Pinupush natin yung sitwasyon natin. Instead na gamitin natin yung bibig natin to create, ina-affirm pa natin yung sitwasyon natin. Minsan ganun yung ating ginagawa. Kaya pinaalala sa inyo ng Diyos na hindi tama yun. Right? Binigyan kayo ng bibig at salita para mag-create kung anong gusto nyong makita sa buhay ninyo. Amen? Ayaw ninyo? Gusto? Okay lang kayo? Sabi sa, okay lang daw siya. Nasaan tayo? Controlling how you live and compelling you to obey its desires and cravings. Right? Hindi mo na daw dapat, sundin. Dahil malaya ka na doon. Verse 13, so then, refuse to answer its call. Alam niyo ibig sabihin ng refuse to answer its call. Sin is calling. Hate is calling. Right? Nandiyan sa isip nyo eh. Poverty, lack is calling. Anong gagawin nyo? Hello? Pastor, ang hirap ng buhay ko. Pastor, may sakit ako. You are answering the call of sin. Sabi ng Biblia, don't answer. Refuse to answer. Pastor, ang sarap sagutin eh. Ang sarap sagutin ng kasalanan. Diba? At doon nabuo ang Tuesday group. Martes. Sabi doon, refuse to answer its call. The call of sin. Ano daw yon? Sickness, disease, poverty, lahat na ng bunga ng kasalanan. Refuse its call. Right? Huwag mo nang sagutin. Diba pag yung ayaw nyong sagutin yung tumatawag, diba yung mga cellphone nyo, pag tinaob nyo, marireject yung call. Tama? Pag tinaas nyo, sasagot. So, pag sin. Diba? Provision. Hello! Kamusta? Salamat, nandito ka sa akin palagi. Right? Tignan mo na yung Gcash mo. Baka, joke lang yan. Baka nagbayad na ng utang yung pinautang. Diba? Minsan ganun, diba? Oh, Lord, salamat. Hindi ko siya siningil, pero nagbayad siya. Pagkilos ng Diyos yun. So, refuse its call, right? Instead, sabi daw, to surrender your body as a tool for wickedness. Refuse its call. Huwag niyo daw sagutin. Instead, passionately answer God's call. Right? Healing. Hello. Right? Sasagot kayo kapag tumatawag yung kagalingan dahil yun ay galing sa Diyos. Amen? Will of God. Hello. Right? Hindi yung pag tumawag yung will of God. Oh, bakit? Parang ayaw yung sagutin ha. Di ba may maganong tao? Pag nakita mo, oh bakit? Hay nako mga kapatid. Ang Holy Spirit ay creative talaga. Kundi, di ba? Pag nag-ring,
Alam ko yung gusto niyong sagutin ng mga tawag, yung yung may magbibigay sa inyo. Di ba? Diba? Tumatawag si tita nasa US o si kapatid nasa US o nasa ibang bansa. Hello tita! O kamusta ka na dyan? Diba? Ikaw ay talagang willing to answer. Bakit? Kasi check mo na yung Western Union. Kasi nagpadala ako ng $200. Diba? So, kaya pag hindi nyo ba nakita, nagbigay na si Big Brother nasa langit, yung kapatid natin. Sabi ng Biblia, right? Siya yung firstborn among many brethren. Nagpadala siya ng buhay na masagana, ganap at kasiyasiya. Ba tayo yung sagutin? Yung kanyang tawag. Right? Kung ganun ang pagtingin nyo sa ating Panginoon, sigurado magkakandara pa kayong sagutin yung kanyang tawag. Na hindi lang pala physical ang pinaganda ni Kristo na ating Panginoon, kundi yung kabuuan natin. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Amen? Kaya next time na tumawag si Lord, kring! Yes, Lord, I'm ready. Right? Ready to be free and live according to your purpose and will. Amen? Right? Hindi mo na may gagawin na, ano yun, Lord? Daming ko ng problema, Lord. Uutusan niyo ba akong gawin kalooban mo? Yung mga ganon, hindi alam kung ano yung binigay. Kung gaano kapag mapagbigay yung Diyos. Sabi niya, who forgives all your sin, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfy your mouth with good things so that your youth will be renewed like the eagle. Amen? Ganun mapagbigay ang ating Panginoon. At kapag tumawag siya, sagutin natin. Amen? Dahil malaya tayong sagutin, dahil doon niya tayo pinalaya. Pinalaya na tayo para sagutin ang kaniyang pagkatawag sa buhay natin at iparanas sa atin ang kaniyang kabutihan. Amen?